Ang mga aralin sa video na ito ay una, kahulugan ng mga piling salita. Ikalawa, iba pang halimbawa ng tekstong expository. Ikatlo, karagdagang kaalaman at gabay na sagot sa ilang mga katanungan tungkol sa aralin. Dumako na tayo sa unang bahagi, ang talasalitaan. Tukuyin natin at alamin ang mga kahulugan ng piling salita. Unang bilang, naratibo. Ito ay pagsasalaysay o pagbibigay ng impormasyon batay sa iyong naunawaan. Ikalawa, tala-arawan. Isang personal na aklat o kwaderno na ginagamit sa pagtatala ng pang-araw-araw na kaganapan, damdamin, ideya at mahahalagang nais tandaan. Ikatlong salita, revolution. Ang ibig sabihin, himagsikan o panghihimagsik, tumutukoy sa pag-aalsa o pagre-rebelde ng taong bayan laban sa pamahalaan dahil sa pagtutol o pagtanggi sa pamamalakad ng mga otoridad o mga may katungkulan. Ikaapat, sinapit. Ang ibig sabihin ay kinahinatnan o di kaya ang natanggap sa pinasyahang gawain. Ikalima, lagom. Ito ay pagsusulat o pagsasalaysay muli sa isang akda o narinig sa maikling paraan na ginagamitan ng sariling pananalita. Ikaanim, komprehensibo. Ang ibig sabihin, malalim at detalyado sa pagtalakay, pag-unawa o pagbibigay impormasyon sa isang paksa o larangan. Ikapito, naglalahad. Ang ibig sabihin, anyo ng pagpapahayag na naglalayong mabigyang linaw ang isang konsepto o kaisipan, bagay o paninindigan upang lubos na maunawaan ng nakikinig o bumabasa. Narito na ang iba pang halimbawa ng tekstong expository. Muli nating balikan kung ano nga ba ang tekstong expository. Ito ay mga sulating nagbibigay ng impormasyon na may kinalaman sa agham, kasaysayan at agham panlipunan. Ang layunin nito ay magbigay ng dagdag na kaalaman sa mambabasa kaugnay sa mga bunga ng pananaliksik, pagsusuri, pagluluto o anumang mahalagang paksa. Ilan pa sa mga pangunahing halimbawa ng tekstong expository ay ang mga sumusunod. Unang bilang, memoir. Ito ay naratibo ng aktwal na karanasan ng isang tao tungkol sa isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan. Ayon sa historia na si Tony Donato, 2018, kaugnay sa katipunan na nakibaka laban sa mga Kastila, 3 lamang ang nasusulat na memoir. Ito ay ang Katipunan at ang Rebolusyon ni General Santiago Alvarez, memoir ni General Artemio Ricarte at ang Tala-arawan ng Katipunerong si Castor de Jesus. Itong ikatlo ang pinaniniwalaang makasasagot tungkol sa sinapit ng Supremo ng Katipunan na si Andres Bonifacio at ng kanyang mga kapatid sa malupit na kamay ni General Aguinaldo. Ikalawa, medical na teksto. Talaan ng mga gamot at paraan ng paggamit ng mga ito ang makikita sa medical na teksto. Maaari ring makita ang medical na record ng isang naging pasyente. Ikatlo, brochure. Sa Pilipinas, kalimitang ginagamit ang brochure bilang pamphlet para sa mga pribadong paaralan at mga kumpanya tulad ng bangko, malls at iba pa. Naglalahad ito ng impormasyon na maaaring makapukaw ng atensyon o mapakinabangan ng sinuman. Ang mga brochure ng paaralan
ay naglalaman ng mga kursong offered para sa mga interesadong pumasok, pati na rin ang misyon, vision at history ng pagkakatatag ng nasabing paaralan. Ika-4, menu. Ang menu ay ang komprehensibong talaan ng mga ulam, pagkain at inumin na ibinibenta ng isang restoran. Nakalagay sa menu ang mga presyo ng bawat pagkain, pati na ang mga combo meals para sa malakihang order. Ika-5, transkripsyon ng talumpati. Ito ay lagom ng mahahalagang impormasyong binabanggit sa isang talumpati. Halimbawa nito ay ang mahahalagang pangako at programa ng Pangulo ng Pilipinas na binabanggit niya sa kanyang State of the Nation Address o SONA. Kalimitang ginagamit ito ng mga mamamahayag sa telebisyon na naghahatid ng mga balita. Iyong napakinggan ang iba't ibang halimbawa ng tekstong expository. Dumako tayo sa karagdagang kaalamang bahagi. Sagutin natin ang mga tanong na narito. Unang tanong, ano ang pagkakaiba ng memoir sa ibang mga sanaysay? Ang sagot na narito ay maaari mong maging gabay lamang. Ang memoir ay tala-arawan ng karanasan. Kaugnay nito ang mga kaganapan sa iyong personal na buhay o mga pangyayaring natatangi hinggil sa maraming bagay. Kwento ito ng buhay ng isang tao na inaalala ng karamihan dahil sa malaking ambag nila sa lipunan. Samantalang ang sanaysay ay paglalahad at pagtalakay sa isang tiyak na paksa na pinag-uusapan ng bayan. Isa itong matalinong pagpapahayag at pagsusuri sa mga bagay-bagay na sangkot ang lipunan. Naglalaman ng ideya at kaisipan. Layunin nitong magpahatid ng matalinong pagkukuro sa mga usaping panlipunan. Ikalawang tanong, paano nakatutulong ang pagsusuri sa memoir sa pag-unawa sa tunay na naganap sa kasaysayan? Muli, ang sagot na narito ay maaari mong maging gabay lamang. Makakatulong ito upang mapalawak pa ang kaalaman tungkol sa kwento, higit na masusuri ng maayos ang bawat kaganapan sa ating kasaysayan. Sa pamamagitan din nito, maaaring matukoy ang totoong dahilan ng pangyayari at mailalahad ng maayos ang kanilang konteksto. Ang memoir ay maituturing na saksi sa bawat pangyayari sa kanilang buhay. Patunay din sa mga naganap noong unang panahon bilang ebidensya sa mga pangyayari. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.